Patuloy pa rin ang koordinasyon ng Office of Civil Defense sa ilan nating kababayan na apektado dahil sa lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao. Nakaantabay na rin ang iba't ibang ahensya para magpaabot ng tulong. Yan ang ulat ni Floyd Brents. Umakyat na sa 61 katao ang kumpirmadong nasawi habang umabot naman sa mahigit 1,000 ang sugatan. At nasa mahigit 30 ang patuloy na pinaghahanap matapos yanagin ng mapaminsalang magnitude 7.8 ang ilang bahagi ng Mindanao. Kaya naman patuloy din ang koordinasyon ng Office of Civil Defense. Puspusan ang pagdadala natin ng tulong sa Glan area and Jose Abad Santos, no? Dahil ito po yung medyo isolated na in terms of ma-reach kaagad na area. So yung ang focus natin na madala kaagad doon is yung housing materials para po mag-umpisahan na po yung kanilang early recovery. So tama po yan. Ang pangangailangan po doon sa Glan ngayon ay itong materials para sa mga housing, immediate housing repairs. 61 yung reported dead. And then may 33 missing, but again, binabalidate pa po ito at maaari pa pong magbago ito. Sa injured and those who has reported yung mga illness ay umabot po ng 1,221. So ang concentration po ng ating patay ay sa Glan and itong General Santos City at saka Jose Abad Santos. Batay sa pinakuhuling ulat mula sa Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakapagtala na rin ng mahigit 54,000 na nawasak at nagtamo ng matinding bitak na kabahayan sa buong rehiyon, kabilang ang malawakang blackouts na tumama sa ilang lungsod at munisipalidad. Dahil sa tindi ng pinsala, ipinatutupad ngayon ng OCD ang isang mahigpit na pamamaraan sa pamamahagi ng tulong para maiwasan ang logistic gridlock o ang pagkaantala ng mga relief supplies sa mga baradong daan sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga rapid damage assessment and needs analysis teams. Sinisiguro ng pamahalaan na binuo at kalkulado ang bawat galaw bago magpasok ng mga truck ng semento, pagkain at gamot sa mga hard-hit areas tulad ng General Santos City, Glan at Jose Abad Santos. Kaya naman, eksklusibo munang binuksan ang General Santos International Airport para lamang sa mga humanitarian, military at medical evacuation airlift operations para mapabilis na maihatid ang mga mobile water purification systems at malaking power generators sa mga apektadong ospital at evacuation centers. Meron tayong 26 evacuation centers na ino-operate ngayon, housing some 2,000 families or 9,000 individuals. So tuloy-tuloy naman po ang pagbibigay natin suporta doon. Yung ating DOH ay naka-activate yung kanilang mga health teams, para matingnan din, maiwasan yung magkaroon tayo ng outbreak sa mga evacuation centers natin. So far, tuloy-tuloy po ang pagsusuporta natin at wala po namang challenges doon kasi sapat naman ang resources na binibigay ng ating pamahalaan. Sa kasalukuyan, nananatili din sa ilalim ng state of calamity ang Glan Sarangani. Kaya naman puspusan din ang paghahatid ng tulong ng LGU sa nasabing lugar. Ngayon ang ginagawa namin is nagre-remove kami ng mga landslide leading to our barangays and giving of relief goods to the barangays. Sa ngayon ay nakaantabay din ang iba't ibang ahensya para magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Floyd Brents para sa Bayan.